Guys, we are going to Grand Sycamore, Barangay Bulak, Santa Maria, pero ang address ay Feeling San Jose. Feeling lang, kasi boundary ito ng San Jose del Monte. Kaya ito, meron siyang katabi na INC, lokal ng INC, dito lang mismo sa gilid, kitang-kita nyo naman. Tapos, lakarin nyo na lang to from the main road, kung saan dumadaan yung mga bus papuntang Manila. Ano lang siya, mga 3 minutes walk. Napakalapit niya lang po. Tapos, so si Grand Sycamore, kahit na papasok siya ng kaunti lamang, malapit pa rin siya. 3 minutes drive lang, or 3 minutes walk lang, 1 minute drive. So, actually, ito guys, ay ongoing land development at saka ongoing construction. So, ang Grand Sycamore po, pre-selling ha. Huwag po tayong maghanap ng ready for occupancy sa project na pre-selling pa lang. So, ibig sabihin ng pre-selling, hintay ka pa ng mga 2 years or so bago yung estimate na turnover nito. Okay, ganun po siya ha. Pre-selling only. Ang ating developer ay AJ Mark. Okay, in terms of projects, ang developer ay marami ng mga nagawang proyekto sa iba't ibang lugar. So, trusted developer po sila at kita nyo naman, elegante yung mga design nila. Maganda yung kahit dito, affordable at low cost. Ayan ang ganda ng gate tsaka ng clubhouse sa office. So, yan, guys, kinausap lang natin yung guard kasi this is a guarded community, 24/7 security at yan yung ating clubhouse. Office space. Sales office. Ano sabi ko? Ang init, no? Tahanin tapat kasi. Char. So, ayan. Nakita nyo naman sa video ko na ongoing land development. Okay? So, dapat pag mag-a-avail ka ng low-cost property or subdivision na pre-selling, guys, huwag di ka pwedeng magmamadali na gusto mong lumipat na agad ng 1 taon or 6 na buwan kasi pre-selling talaga to eh. So, ang Grand Sycamore ay para lamang sa mga hindi nagmamadali, willing to wait 2 to 3 years. Okay? Kasi pag-ibig financing po dito. Okay? So, kahit sabihin mo ika-cash ko, kahit cash buyer ka pa, maghihintay ka pa rin dahil land development pa lang ang status ng project. Ito ay pre-selling. Ilang beses mong inulit. Iba kasi kahit paulit-ulit na sinasabing pre-selling, pa rin ng request pa rin ng RFO. Sa ibang project na RFO, dapat pag ganun. Pagka pre-selling yung project, wala tayong magagawa kundi maghintay hanggang matapos yung land development, di ba? At ito ay townhouse. So, na-sold out na po yung, may mga blocks pa lang tayong inopen. Sa mga blocks na yon na inopen, na-sold out na yung mga end unit, yung mga corner unit. So, ngayon, eto, nakikita nyo yung mga ongoing construction yan ng mga nakatayo na yan, guys. Mamaya papakita, ayan o. So, yung mga nakatayo na yan, nandito yan. So, papakita ko sa inyo yung mapa, yung project natin. Yan. So, itong kabuang mapa natin na to, di ba, ang laki ng ating community. Nanggaling tayo dito, tapos, nanggaling tayo dito, itong phase 1A, hindi pa ito open. Okay, wala pa tayong pricing dito kasi ang unang bibenta natin ay ang phase 1B. So, dito tayo mag-focus. Ang phase 1B na to, na sold out na yung end tsaka corner. So, para lang to sa mga okay sa inner unit. Kung inner unit ang hanap mo, pero kung gusto mo talaga ng end or corner, mga LOI pa lang yung dito sa gitna. Letter of intent, magpapa-line up ka pa lang. Okay? Kung ito talaga yung target, basta maghintay ka pa kasi wala pa yung price. Dito ka muna sa phase 1B kung gusto mo ng inner unit na may black and lot na may price. Ito siya, phase 1B. At yan yung tinuturo ko na yon. So, yung tinuturo ko na yan, ito na yung area ng phase 1B. Ito kasi yung una nating tinayuan na blocks. Kaya yan pa lang yung open natin sa ating mapa. Okay? So, ngayon, magkakaroon tayo ng house tour sa project para makita nyo kung bakit siya affordable pero napakaganda ng location. Hindi naman kasi ito kalakihan, guys, okay? Yung mga iba nag-iisip na parang, wow, ang mura, bakit kaya mura yan? Number 1, hindi siya mura dahil bumabaha dito, 100-200% this is a non-flooded location. Ang reason kung bakit siya affordable is dahil row house kasi siya. So, technically speaking, pag row house, di ba maliit lang naman?
So, syempre, affordable siya. Ang hirap naman ng row house na nga, tapos napakamahal pa, di ba? So, realistically speaking, guys, tara, punta tayo. Tignan natin. Come with me. Dire-diretso na tayo dito. Pakita ko sa inyo sa labas. Elegante, di ba? Elegante yung design. Kahit ba sabihin mong row house yan, elegante siya. Loft naman yan, lofted. Pasok kayo. Ang turnover nito ganito. Papakita ko yung kanyang lot area. Ang lot area nito, 36 square meter. So, wala siyang malaking parking sa harap. Sa motor, tricycle, pwede. Okay? Tapos, or e-bike, yung mga ganon. Ang floor area niya, 22 square meter lang. Maliit lang yung floor, 22 square meter. So, this is ideally for small family, okay? So, obvious naman, pang small family kasi maliit lang naman yung floor. Pero, very cute siya. Very minimalist. Ito na yung magiging dining and living mo. Ito may kwarto ka naka-partition dito. Ang ganda ng window mo, di ba? Tapos, kaya mataas yung ceiling. Tignan niyo yung ceiling, guys. Pakita ko sa inyo, di ba ang taas ng ceiling? Ang dahilan kung bakit mataas ang ceiling kasi ready for loft. Loft ha? Loft. So, yung second floor or loft niya dito sa loob, nakaabang na yan. Sa loob ha? So, ibig sabihin, pwede kang magpa-loft dito. Pagka na-turnover na sa'yo, paggawa ka ng loft, another bedroom sa taas kung gusto mo ng 2 kwarto. And then, ito magiging kasama na sa turnover, itong kitchen. Tapos, ang ganda nung, in fairness, maganda yung CR. Kahit sabihin mong row house yan, ha, maganda ang CR natin. Elegant yung design ng tiles, half, kalahati, naka-tiles, as naka-paint yung half. Meron na siyang ready for sa shower, may unit fixtures na siya. Maganda ang CR niya. Tapos meron ka pang service area. Itong space na to, mula dito, sa'yo to, mula dito, yan, harangan mo yan, hanggang dito, harangan mo yan, malaki pa. Pwedeng dito ka mag-dirty kitchen, tapos dito yung laundry area mo, ipapa-enclose mo yan, not bad. The 36 square meter lot area minimum ng inner unit is actually not bad. Marami ka na rin pwedeng magawa. Diba? Kasi very affordable naman siya. So, ayan. Ang maganda sa atin, kahit row house siya, hindi ka tinipid sa quality. Kasi, tignan mo nga yung door, oh. Ang ganda ng, tapos meron pang, ang ganda ng klase. Sa iba, walang mga ganito, parang simpleng pinto lang. Pero itong ganda ng pinto kahit row house. So, nakita niyo naman guys, di ba? Elegante yung design natin kahit row house siya. Pero maganda yung pagkakagawa. Okay yung community, may mga amenities. Wala lang swimming pool. Ang maghanap ka ng swimming pool dito, di ba? Pero may mga magkakaroon yan ng chapel school, mga commercial sa loob. Magkakaroon yan ng playground, covered court, ganyan. Kasi yung mga basic. Kasi nakita niyo naman yung mapa, di ba? Ang laki ng community dito in the future. Maganda magnegosyo dito, guys. So, ito na. Ang sample computation. Pre-selling, ha? Ipapakita ko na rin sa screen. Fina-flash ko na sa screen. So, tayo guys. Yan. So, ipa-flash ko sa screen yung ating sample computation. Pinakita ko naman ang floor and lot. Again, floor area, lot area. Nakikita nyo sa screen. This is lofted row house with abang na loft. Okay? Lofted row house. Parang ganun yung kanyang definition. Tapos, ang total contract price, 1,375,000 nasa screen. Mayroon kaming promo ngayon na less 100,000 discount. So, ibawas mo yan. Ang reservation ay 5,000 lamang. Ayan ang reservation. Ang equity mo ay pwede mong bayaran sa loob ng 24 months. Ayan, nakikita nyo sa screen, di ba? 10,000 per month for 24 months. Wala na akong ibang hawak dito sa Bulacan or malapit sa San Jose del Monte, Bulacan na halos talagang 3 minutes drive lang po siya sa Sports Complex San Jose del Monte, People's Park San Jose del Monte, 3 minutes drive. Sobrang lapit niya po
Star Mall, 20 minutes drive. 25 minutes, SM Tungko, future MRT7. Accessible din sa SM Fairview. Dumadaan na yung mga bus papuntang Manila via Bukawi Exit, Monumento, Kamachile, Balintawak, Santa Ana, Manila. Very strategic ang location and most of all, hindi po bahain ang area. Okay? So, ang magiging pag-ibig amortization mo, maximum terms 30 years, ay 7,240 per month estimate. Nakita niyo sa screen, di ba? Pwede rin to, depende sa age nyo, pwede rin 20 years, 15, 10 years, 5 years, 25 years sa pag-ibig. Nakadepende naman po kasi yan sa age nyo. Pero ang minimum salary requirement dito, at least 22,000. So, nakalagay dyan na required income, 22,000 basic. Pag yung basic mo hindi sumakto sa 22,000, maghanap tayo ng co-borrower mo, mag-asawa, magkapatid. So, ang co-borrower dapat related po, okay? Dito kay developer dapat related, mag-asawa yung co-borrower. Pwede po yun or magkapatid. So, ayan, nakita nyo naman guys, kung pasok ka dito at gusto mo makita yung project, open ka sa pre-selling, katulad na sinabi ko, willing to wait ka ng after 2 to 3 years, di ba? Then, baka ito na yung chance mo para magkabahay. Kung matagal ka nang naghahanap ng bahay, naabot kaya. Kasi yung iba talaga guys, mga hawak kong projects, sobrang mataas na po talaga. Equity pa lang, amortization pa lang, napakataas na. Required salary pa lang, napakataas na. Wala ka nang makikita na ganito kamura, ganitong presyo. As in, totally, wala na po talaga. Okay? So, ano pang hinihintay mo? Bawal mag-walk-in dito, ha? Kontakin niyo lang ako sa aking Viber WhatsApp. So, ayan, let's have a last look sa labas. Ayan. So, this is our beautiful house. Diba guys, nakikita nyo naman. Viber WhatsApp 0917114242. Mention Grand Sycamore para matawagan kita, ma-qualify kita. Mag-schedule tayo 1 to 2 days before bago ako mag-schedule ng tripping. Diba? So, yun yung kailangan mong gawin. Kontakin mo ako kaagad. Para makapag-avail ka dito. And if you have any other questions, syempre, kontakin nyo lang ako and don't forget to hit like and subscribe guys to my YouTube channel, okay? So again, inner unit, paubos na, kaya kontakin nyo kaagad ako.